Yes, magandang gabi sa inyong lahat. Sabado na naman mga kaibigan. Once again, this is Dr. RD. Nabubulol dati yung nahawa ko sa'yo. This is Dr. Adli Senrip Sacrisan, aka Kuya Prof. At ito ang kasama ko, si Daddy Joe. Pakilala ka muna. Magandang gabi po. Pagpasensyahan nyo na po. Mukhang hindi maayos ang start namin kasi kanina pa kami nagko-connect. Ayaw connect. Yan, magandang gabi po. Sabado nights na naman po. Ako po si Joshua, aka Daddy Joe. At ito po ang Sabado Nights. Ayan, mga kaibigan. Pinipilit mag-long hair. Pinipilit na gumawa ng mga bagay na kakaiba. Daddy Joe, kumusta ba? Ako, kung busy, sobra busy talaga. Pagkatapos ng midterm exams na gawa, kasi kailangan habulin ng deadline. Long test naman. Nako, yun ang hindi pa natatapos. Although next week pa naman yon, kaya pa habulin yan. Tapos sinisingit pa yung ganun na talaga kasama na sa schedule yung content sa YouTube, content sa Facebook, yung ganun. Kaya pagod pero ayos lang. Yes. Kasama yan Daddy Joe sa sa buhay natin ngayon sa gitna ng pandemya. Hindi na talaga natin maiiwalay yung mga trabaho online, di ba? Siguro sa tingin ko kahit na bumalik pa tayo sa face-to-face, hindi na mawawala yung online. Yeah, malamang. Isa sa mga na-interview ko, Daddy Joe, kanina sa aming programa sa Balmasay, Daddy Joe, yung principal si Sir James, binabati ko yung mga taga Balmasay sa napaka-successful na activity for the entire September. Talagang successful Congrats po. Yes, congratulations. Every Saturday, Daddy Joe, talagang nag-e-effort yung mga teachers, students, admin, lahat ng stakeholders ng Balmasay, pati mga parents ay kumikilos para magkaroon ng magandang programa. Sama-sama sa kwentuhan namin kanina, sabi nga ni Sir James ay kahit pa bumalik yung face-to-face, hindi na ito mawawala. At alam mo ba, may nakausap siyang kaibigan sa Canada, sabi doon, yung online learning sa kanila, yung blended learning, yung paggamit ng mga iba't ibang platform. Sa kanila talagang ginagawa na yon. Sa ibang bansa tulad ng Pilipinas ay ginawa natin to because of the pandemic, pandemic response ito dahil doon, pero talagang dapat ay nandun na tayo sa ganong klaseng pamamaraan ng pagtuturo, yung online. Diba, before pa ng pandemic, ginagamit naman na. Ako, I've been using Moodle matagal na. Dati Yahoo Groups, Yahoo Groups. Tama, kasi may mga ginagawa na rin tayo as faculty. We do that as an individual faculty, but not as an institution. Pero ngayon, pinag-uusapan natin yung buong academic system ng Pilipinas. Hindi pa. Before hindi siya na institutionalized, pero ngayon sa palagay ko siyempre kailangan institutionalized na yan sa bawat eskwelahan sa Pilipinas, sa kabuuan, di ba? Gagawin yan. Correct. Yes. Yun ang mga challenges. Oo. Napaka-fruitful, Daddy Joe, ng mga kwentuhan. At syempre, yung topic namin kanina, yung ginagawa ng mga natin sa paaralan para sa kabataan at para sa bayan. Yan. Kaya yung na-inspire ko dun sa topic na yon. Kaya ang topic natin naging paano maging bayani. Yes. Bayani ka nga ba? Paano maging bayani? Puso pa ba ang bayani ngayon? Parang ganon. Yun yung very interesting. Sa akin. Yes. Talagang na-inspire ako doon, Daddy Joe. Ang gagaling sumagot ng mga guest mula sa estudyante hanggang doon sa aming ama ng Balmasay, ang aming principal, no? Principal, oo. Yes. Ikaw, Daddy Joe, galing. maliban doon sa mga exam, marami tayong ginagawa. Ako, preparations din para sa exam. Maraming kaliwat kanan yung mga meetings natin. Kaliwat kanan? Oo. Hindi naman pwedeng hindi mo gawin yung tungkulin mo bilang ama, bilang sa pamilya. Hindi pwede. Yung trabaho ay andyan na yan, naka-schedule na yan kasi talagang trabaho. Pero hindi naman pwedeng nasa bahay ka habang nagtatrabaho. So, yun yung challenge this time na yung trabaho mo at saka yung bahay, pareho na siya. Hindi mo mahihiwalay. So kung kinakailangan nga
habang ginagawa mo yung trabaho mo, ay kasama na rin kung ano po yung dapat mo gawin para naman sa bahay o sa pamilya. Misis ko nga, nako, grabe. Dalawa ang kanyang salitan siya. Punta sa bunso, pupunta sa panganay kasi pareho may online class. Yes. Hindi naman sila pwedeng isa sa isang sabay sa isang computer. So hiwalay sila. May earphone, may Bluetooth earphone sa kabilang tenga, may Bluetooth earphone sa kabila. Oo, kasi para marinig yung nangyayari. Kaya bayani ba pinag-uusapan nila? Ay, ang asawa ko bayani talaga. Bayani. Dati Jo, ano yan parang yun yung ating pinaka-main topic. Pero ito, ano pa lang tayo, nag-uusap pa lang tayo. Kwentuhan pa lang to. Usapan pa lang. Bigyan daan muna natin itong ating kaibigan. Wow. Si Brother John. Yes, sa US. Sabi niya, shout out Letran Alumni Batch 1999. Yan talagang proud na proud to sa batch niya. Communication Arts and El Shaddai Bergenfield Cell Group, New Jersey. And Sabado Nights Family, yes. Sabado Nights kasama tayo eh. Sabado Nights Barkada. Miss you and love you, yes. We also miss you, Sir John, Brother John. Whatever we call you, ikaw pa rin si John. Diyan ka lang, dito lang kami. Diyan ka lang, dito kami. Ayun, good vibes and God bless. Yan. So, Dadyo, may idadagdag ka pa ba sa ating pinag-uusapan? Pagkatapos niyan ay dadako na tayo. Doon na tayo sa kwentuhan. Yes, kwentuhan na tayo. Sa kwentuhan. Pwede na natin isama sa kwentuhan. Okay. Kasi mukhang wala tayong intro at transition ngayon. Diretso agad, late na tayo eh. Ang internet, problema pa. Oo nga. Tama, part of new normal yan eh. Mga kaibigan, pupunta po tayo sa ating pagkikwentuhan ngayon sa aming pagbabalik. Ayan, mabuti ni robot eh. Itong robot natin, si KP Paborito ni Francis yan. Paborito ni Francis. Mabuti na lang dumating siya sa KP Television at nilagyan niya ng konting nilagyan niya ng konting flavor, no? Flavor yung ating palabas, yung ating programa. Daddy Joe, ngayon ay dako na tayo sa kwentuhan tayo. Yung topic sige. Yung topic natin, tulad ng nabanggit ko kanina, ito ay bayani ka nga ba? Paano ba maging bayani? Uso pa ba ang bayani ngayon? Yan yung mga tanong na dapat natin sagutin. Siyempre, Daddy Joe, ito, meron tayong sagot mula kay Sir John, Brother John. Ayan, John ka lang, dito kami. Meron. Sabi niya, kung acts of heroism lang ang pag-uusapan, syempre, ang pangunahin dyan ay ang pagtulong sa kapwa. Maraming paraan para tulungan ang iyong kapwa. Kilala mo yan, siya o hindi. Kilala mo man siya o hindi. So, pag nangangailangan yung isang tao, sabi ni John, ni Brother John, ni Kuya John, John ka lang, dito lang kami. Kilala mo man o hindi, tutulong at tutulong ka lalo na kung kinakailangan niya ng tulong. Diba, Sir Daddy Joe? Tama po, tama talaga yan. So, actually, kahit sino naman siguro agree sa atin na yung unang pwedeng maisip kapag kabayanihan ang pag-uusapan ay pagtulong sa iba. Yes. Pagtulong sa kapwa. Kasi gano'n naman talaga ang isa sa pagiging bayani. Isang paraan sa pagiging bayani ang tumulong sa kapwa. Ang gumawa ng mga bagay para sa iba, hindi lang para sa sarili. Actually, yun naman na yun, di ba? Heroism is not about yourself, it's about others. Yun. Pero siguro sa tingin ko, Dadyo, gusto kong tingnan din na heroism, sabi mo, is not about yourself but about others. Pero sa tingin ko, yung heroism ay tumutukoy din sa'yo sapagkat yung lifesaver, yung nasa mga swimming pool or nasa beach, yung lifesaver, tumutulong sila doon sa mga taong nalulunod, sasagipin nila yan, at yung ginagawa nila ay heroism yun eh. Sabi doon, yung prinsipyo nila, you cannot save a person if you do not know how to swim yourself. Diba? Yeah. Ibig sabihin,
ibig sabihin dito, bago ka tumulong sa iba, bago mo sila ma-save, dapat unahin mo yung sarili mo muna bago ka makatulong talaga. Halimbawa, hindi ka makakapagbigay ng pagmamahal kung ikaw mismo walang pagmamahal sa sarili mo eh. Correct. Opo, diba? opo. Hindi ka pwedeng magbigay ng pagkain kung ikaw mismo wala kang pagkain. Wala kang ibigay kung wala ka nun. Parang ganun yung prinsipyo niya. So, heroism is about about us. It's not only about me, it's not only about you, it is us. Parang ganon. Correct. Collective po dapat. Oo, ganon naman talaga. Although, syempre, kung titingnan, kung hihimayin, it has to start from yourself. Although, doon tayo mapapaisip na malalim talaga ang usaping pagtulong sa kapwa o heroism, na parang hindi na kine-question na wala ka nun sa sarili mo. Kumbaga, given na yun, na you have to start it from yourself. Otherwise, it follows na wala ka rin magagawa para sa iba. Yes, oo. Yung ganun. Dati, Jo, parang parang yung heroism daw ay pagsasakripisyo kung anong meron ka. Yeah. Yeah, di ba? Willing ka na yung meron ka ay ibigay sa iba. So, ibig sabihin, meron ka muna. Yes. Dapat meron ka muna. Meron ka muna. At yung meron ka, yun yung handa kang ibigay sa iba. That becomes sacrifice. Or kaya nga, sacrifice and heroism, konektado po sila. Konektado sila. At yung kanina, yung binabanggit mo tungkol sa wife mo, may dalawang earphone, no? Yung isang earphone, yung kabilang tenga may isang, correct. Diba? So yung kabilang tenga ay nasa kabila. At sabi nga nila yung tenga daw pag pinaghiwalay mo at pinagsama mo ng ganyan, maging puso sapagkat handa kang makinig hindi lang sa iisa kundi sa lahat, di ba? At nabibigyan yan ng tamang pagtugon dahil bukas yung pakikinig mo sa lahat. Di ba? Napakagandang example nung binigay mo kanina, Daddy John, na nakakatawa man kung una nating titingnan, pero sa malalimang pag-aanalisa nito, yun talaga yung pagbibigay ng sarili para sa iba dahil nakikinig siya sa pareho. Actually, marami pa pwedeng sabihin, pero yun lang yung image na para sa akin ay malamang maraming mga parents ang makaka-relate din. Hindi natin masabi, baka sila din may ganong ibang sitwasyon lang, pero actually related sa ganon, Related. Ayan. Ito, sabi ni Brother Jan. Yes. Brother Jan, magsimula ka sa maliliit at simpleng gestures tulad ng pagtapik sa likod, pagngiti o pagsasabi ng very good o thank you sa iyong kapamilya, kaibigan o isang taong nakasabay sa biyaheng matraffic. O imagine, talaga, Tama po, oo. Tama siya. For example, may isang estudyante na natatraffic, siguro nag-aalala na siya na malilate siya sa school. Parang tapikin mo siya, then cheer him up, di ba? Yeah. Yung mga tipong gano'n, Daddy Joe. So, parang sinasabi ni Brother Jan, wala po yan, hindi natin isusukatin kung gaano kakaiba yung ginawa mo, gaano kalaki o kalit yung ginawa mo. Ang maliit na bagay na ginawa mo na pwedeng makatulong sa iba, ay, nako, pagiging bayani na yan. Kahit man sa maliit pa lang na bagay. Yes. Kumbaga may impact, di ba? Titingnan mo yung impact na ginawa mo dun sa buhay ng iba. Di ba? Yeah. Parang hindi mo alam, talagang stress na yung bata, pero nung tinapik mo siya sa balikat at ninitian mo lang. Napaka, sabihin na natin, insignificant. Parang napaka-insignificant na gesture. Pero actually, doon sa taong natulungan yon, sa taong natulungan at nabigyan ng dahilan na, ayos yan, kaya mo pa yan. Ay, laking bagay pala yun. Yes. Kakaiba itong kwentuhan natin, Kuya Prof, Oo nga About bayani, Daddy Joe Kasi yung mga frontliners, mga bayani yan. Ay, mga bayani talaga. Pero nabanggit din kanina na yung mga teachers ay bayani rin sa larangan ng edukasyon. Yes. Sinasagip nila yung mga kabataan sa kamangmangan. Parang ganyan, di ba? Big sabihin kumbaga isa sila sa nagiging instrumento para ang mga kabataan, mga mag-aaral ay masamahan,
sa kanilang paglalakbay patungo sa kaalaman, matuto sa buhay. Marami kasing pwedeng matututunan sa buhay na ikaw lang mag-isa. You do not need teachers. But there are more things that when you learn them with teachers helping you, the more that you learn them, hindi lang para ma-acquire yung knowledge lalalim at lalawak yung impact nito sa iyo. Yes. At sabi nga nung paborito ko dating taga-taya ng panahon, si Ma'am Ellie Baron, knowledge is power. Power, yeah. Yes, knowledge is power. Sabi nga ni John Chupenko, si Brother John, hindi mo kailangan gumastos para gawin ang mga gestures na ito. Yung ngiti, hindi mo naman kailangan gumastos pag humingi ngiti. Ang kailangan mo lang ay ang magpusa, may initiative ka. Minsan di mo man lang alam na ang simpleng pagngiti sa iba ang kinakailangan nila na malagpasan, mapasigla lalo na. Yeah. Oo, ganun yun Mga simpleng examples lang ito. Brother Dan, maraming salamat at kahit po ay nandyan ka lang, nandito lang kami at nagchat-chat ka, ay yun, kasama ka sa kwentuhan at may sense ang ating pinag-ukwentuhan. Kasi topic na naniniwala ko, Kuya Prof, kahit maliit na bata, kayang makarelate. Kasi idudugtong ko na po, Kuya Prof, si Francis, talagang he loves to color Godzilla. Wow. Oo, gustong-gusto niya i-color yung Godzilla na picture, Tapos, palagi nagtatanong sa akin, Daddy, why is Godzilla a hero? Wow. Yun yung palagi yung tinatanong sa akin. Why is Godzilla a hero? Then, ang masagot ko madalas sa kanya ay, kasi he helps people. He saves people. So, gumaganon si Francis. Actually, tapos siya naman magsasabi sa akin, Daddy, Godzilla is a hero because he saves people. And then, syempre, alam niya yung kwento na si Godzilla ay may kalaban, yung ganon. Kasi to save people, yun, kalaban niya si Mechagodzilla, yung mga ganyan. Yung mga characters na, baby, mga monsters yan pero nakitaan niya yung idea ng hero pala siya dahil tumutulong siya sa iba. Nililigtas niya ang iba kahit mapahamak siya. Ayun. Siyempre ako ang favorite hero character ko, si Superman talaga. Yes. Oo. Kaya lampa ako Lampa ako kasi si Clark Kent palampa siya, di ba? Pero pag Superman na siya, yun na. Unbeatable na. Oo. Pero ako lampa lang ako. Hindi ako unbeatable. Kanina may nakita akong hindi lang natin napakilala pero nawala, makakasama sana natin sa kwentuhan si Tatay Alan. Tatay Alan, if you are still watching, pwedeng pag-rejoin po kayo para makasama po natin. Ay, na-miss ko na si Tatay Alan. Hindi na... ganun talaga sa dami ng ginagampanan. Oo. Dami Nag-comment siya sa tungkulin. programa ni Sir Adrasor kahapon, Daddy Joe. Medyo parang okay na yung internet connections niya okay. Good to hear that. Ayan. Nanood kasi si Francis. Kaya ayan, sinuksok niya sa pinto yung pinagkukwentuhan ang sinasabi ko. Nag-color niya. Ayan, color niya kanina. Yan. Ito daw yung si Godzilla na sunset na daw yan kasi tapos na daw yung kanyang pagiging kumbaga yung kanyang kalaban ay natalo niya na kaya na-save niya na yung mga people. Kaya ito na daw yung itsura. Alis na si Godzilla. Yan. Sunset daw yan. Siya nagsabi sa akin, sunset daw. Daddy, that is a sunset. Yan. Siya nag-color niyan. Congratulations, Francis. Ang ganda ng diba? Galing ni Francis. Yes. Kaya magpapakabait palagi yung bulinggit na yan. Yes. Diba, baby? Nanonood siya Hi, Francis. Nung mga kabataan natin, pag Sabado, Daddy Joe, yung Sabado na naman, di ba, weekend, parang ang laging bukang bibig natin ng mga bata patay ay Jollibee yan, di ba? Wala bang ganyan si Francis? Hindi ako makarelate sa Jollibee, Kuya Prof, kasi sa lugar namin, wala pang Jollibee that time Wala Nagkaroon lang ng Jollibee sa amin nung nasa college na yata ako. Yes. Kaya hindi ko alam yun. Sa TV lang. Napapanood ko. Sa TV lang.
Daddy Joe, pasensya na sila, no? Hindi naman natin pinopromote ang Jollibee. Wala naman tayo. Hindi naman po, pero kung mag-sponsor ang Jollibee, okay lang din naman. Beke naman, di ba? Sabi nga nila, beke naman. Ayan. Apo, pero totoo po. Ito may Kuya dinagdag Prof. pa si brother dyan. Ay, may dinagdag pa. Ibasa nga po. Okay, bulol pa naman ako magbasa ng Tagalog, ano? Ako na lang, kung lumong-lumo na sila sa problema, iyon yung sinasabi niya, karugtong, parang, ito, dugtungan natin sabi niya, minsan di mo lang alam na ang simpleng pagngiti sa iba ang kinakailangan ng pampasigla, lalo na, yung karugtong, kung lumong-lumo na sila sa problema, yun. Ayun. Diba? Parang yung isang taong very problematic, down na. Yes, down na down. Nginitian mo, mapapasigla sila nung pwede ma-cheer up mo siya. Yes. At pag ngiti mo, Daddy Joe, ang sekreto niya, sasabayan mo pa ng kanta. Diba? Ay, oo naman, ano? At kanta. Siguro, revise mo na yung sinasabi mo Kung may katanungan at problema, idaan sa ngiti at kanta. At kanta. Yes. Pwede. Oo. Oo. Kung may nakita kang tao na nahihirapan o nabibigatan niya, bakit hindi mo subukang tulungan siya? Diba? Maraming para tulungan. Oo. Lalong-lalo na kung yung bit-bit niya pagkain, bit-bitin mo rin. Dalhin mo na sa bahay. Oo. Pero totoo po, seriously, ang pagtulong kasi talaga ay, kaya nga sabi ko kanina Kuya Prof, ang heroism, kabayanihan talaga ay para sa iba, pagtulong sa iba. Of course, pinalaliman natin at sinabi mo nga po, hindi lang iba, pati po sarili. Actually, sarili muna. Kasi, yun na nga, wala ka pwedeng itulong sa iba kung mismo sarili mo nga ay hindi mo magawa yung dapat gawin mo sa sarili mo. Kumbaga, parang hindi nagiging totoo yung pagtulong mo sa iba kung ang sarili mo mismo hindi mo kayang tulungan. I mean, ibig sabihin, tulungan in a sense na, kung ano yung gusto mo itulong sa iba kasi meron ka na sa sarili mo. Yes. Gusto mong pasayahin yung iba. So, dapat may sense of joy ka na sa iyo. Kasi baka mamaya, imbis gusto mo makatulong na sumaya yung iba, pero madamay mo lang sila dun sa iyong lungkot. Hindi ka nakatulong. Tuloy baka ikaw para kailangan ng tulong. Oo. Pero that's the mystery behind it, Kuya Prof. Kung ano mang pinagdadaanan mo, as long as there is the idea of, accepting it, that it is part of life and you can overcome it. Kahit man malungkot yang bit-bit mo, but there's the idea of being sincere to also help others who, like you, are also struggling. Actually, yun na yun That's the mystery of it, na pwede na kayo magtulungan sa isa't isa. Ibig sabihin, kahit pala ikaw din may problema, ay hindi nangangahulugan na hindi ka makatulong sa iba na may problema din. Rather, lalo na may dahilan kang makaramdam na makatulong din sa iba kasi tulad nila, makaka-relate din sila sa iyo at sila din makaka-relate ka. In short, may something common among us that can make us, feel the need to help one another. Malalim yun Actually, hindi ko nga hindi ko maabot yung... Oo. Brother Joshua, very malalim yung sinabi mo. Sino yun? Si Brother Daddy Joe yata yun. Ito ay recollection. Daddy Joe, naisip ko baka... Minsan baka pwede tayo mag-organize ng isang online recollection, pwede. Idaan lang natin sa ganito, parang kwentuhan, usapan, but a recollection. Oo. Recollection. Yeah, pwede. Why not? Gawin natin, Kuya Prof. Yes, schedule natin yan. Pwede tayo mag-invite ng mga iba't ibang mga speakers para makasali. Yeah, they can share. Yes, correct. Ako, pwede kong subukan na imbitahan ng ang aking classmate na, mga classmates na pare. Yes. Si Kuya Edwin nandito. Yes. Kuya Edwin, Kuya Edwin. Magandang gabi po. Magandang gabi. May sinend kanina na video yan sa akin. Nagre-record siya gamit yung cellphone niya. Hindi siya gumamit ng microphone. Yes. Pinarinig niya sa akin, pinanood ko.
malinaw. Kaya sabi ko sa kanya, baka kung magka-join ka sa Sabado nights, hindi mo na kailangan yata ng microphone, kahit yung cellphone mo na lang. Mukhang mas malinaw eh. Kasi siyempre, kung gagamit ka ng audio interface at saka yung microphone, medyo may problema kapag po hindi siya na-set up ng maayos. Nagkukos ng problem, siyempre. Microphone, pwede. Pero kung cellphone, okay na, pwede na, di ba? Mapipick up. Kaya mamaya. Pinindot ko po yung palakpak kasi ang galing ni Kuya Edwin kanina. Napapiano po siya, tumutugtog siya, tapos kinakantahan niya, nirecord niya, tapos sinend niya sa akin sa Messenger. Ayun. Baka mamaya, galing. Yun yung gamitin niya pag nag-join siya sa atin sa kanta. Yeah. Part, Yeah. Kuya Edwin Brother Edwin or Tatay Edwin, I do not know how... Ako kuya ang tawag ko sa kanya kasi okay. Kuya parang Edwin. nasanay ako na kuya ang tawag ko. Sige, Kuya Edwin. Kasi kung kuya ang tawag ko sa kanya, tatawagin niya akong Daddy Joe, parang ang sagwa eh. Sagwa. So, oo, kaya ang tawag niya sa akin Brad. Kaya ang tawag niya sa akin Brad eh. Oo. Siguro pwede rin akong tawagin Kuya Prof kasi parang generic na yun Daddy Joe. Oo. Parang generic na yun na Kuya Prof. Minsan yung tawag sa akin ay Kuya Doc, Kuya Prof, Doc Prof. Yung Kuya Prof talaga, Kuya Prof. Parang iyan na yung naging natin, naging... Oo, kumbaga sa akin, mas natural sa akin tawagin kang Kuya Prof eh. Oo. Thank you, Daddy Joe. Ako nasanay na akong tawagin kang Daddy Joe. Diba? Actually, feel ko na. As in, paano ba? Parang mas madali ang recall ng Daddy Joe. Daddy Joe. Siyempre, si Joe Chua pa rin ay yung singer na ako. Si Daddy Joe, yung daddy na ako. Oo. Galing. Grabe, bakit tayo napunta dun sa usapan ng pangalan ng Kuya Prof, Daddy Joe, ano? Kasi ang Bayani, may pangalan po. Si Godzilla. Oo. Yeah. Superman. Si Dr. Rosa Rizal. Si Andres Bonifacio. Di ba? Yung mga bayani natin sa Pilipinas, may mga pangalan sila. Sila Lapu-Lapu. Ibig sabihin, maganda po na ma-identify natin sino po yung mga bayani natin sa buhay. Kasi doon natin ma-pinpoint ano ho bang meron sa kanila kaya sila naging bayani. Tama. Yun. Daddy Joe, para naman bigyan natin ng konting saya yung mga another saya yung mga viewers natin. Ito po yung seryoso mula sa Philippine Star. Yeah, kung may Philippine Star. Ay, oo, sige. Na copy dyan. Ito po yung tanong, ano ang headline sa World Section ng The Philippine Star kahapon World Friday, Section. September 24, 2021. Yes, World Section. Kung alam niyo po yung kasagutan dyan, mag-message chat po lamang kayo sa chat boxes at bibigyan po kayo ng sorpresa ng The Philippine Star. Ito po yung partner ng KPTV, ng The KP Television para sa paghatid po sa inyo ng meaningful, useful, and life-changing tools and insights. Ayan. Yes. So, maraming salamat, Philippine Star. Yeah, thank you po, Philippine Star. At, Kuya Prof. Yes. Siguro, masyadong malalim yung usapan. Bawasan natin yung lalim. Medyo kwela muna ng konti, ano. Sige. Kwela ba yan? Baka may alam kang joke dyan. Joke, ha? Na related sa tema ng pagiging bayani. Baka meron. Dahil ikaw yung nakaisip ng tanong na yan, baka may naisip ka na, then susunod na lang ako. Habang nag-iisip. Napakagandang joke yan, ha? Okay yan. Ayos yan. May naalala akong classmate ko, este pa yata ako nung, may ganun, nag-suggest, ito kaya ang gagawin natin. Sinabihan siya nung brother, ng kapwa seminarista, ay ikaw nang gagawa, ikaw nakaisip eh. Parang ganun. Ako nagtanong, sabi mo, ako nakaisip, baka may sagot na ako. Pero sige, hindi kasi ako joker, Kuya Prof. Pero kahit po hindi nakakatawa ang aking sasabihin, pagbigyan nyo na, tawanan nyo na lang. Oo. Kasi, habang nagsasalita ako ngayon, ang utak ko nag-iisip pa lang, nga bang joke ko? Yung ganon, di ba?
So, ibig sabihin, dinadaan ko muna sa daldal, kasi madaldal talaga si Daddy Joe. Pero habang nagsasalita ako sa inyo, nakikipagkwentuhan ako kay Kuya Prof, ang utak ko ay nag-iisip, anong joke bang sasabihin ko? Kasi wala blanco Oo. Pero ito na, mag-invento ako ng joke. Original to. Kasi hanggang sa ngayon, hindi ko pa naiisip ko So, original nga ito. Ibig sabihin, wala akong kinopyahan nito kasi hanggang ngayon, ano nga bang sasabihin kong joke? Actually, yun na yung joke Ano po yun? Paminsan-minsan sa buhay, Kuya Prof, maraming mga tao na hindi na alam anong maisip, anong gagawin, saan papunta. Ibig sabihin parang totally lost. Actually, sa mga pagkakataon na yun, then, may mga bayani dapat na darating. May mga tao na pwedeng magbigay ng direction. Teka, joke ang sinasabi ko. Bakit hindi joke tong kinalabasan? Yun That's the funny thing about it. Kasi kahit man maghanap ka ng paraan na wala ka nun, then isa lang ang pwedeng tanggapin mo. Kung wala ka nun, hindi mo pwedeng ipilit. Hindi mo pwedeng ipilit. So, baka merong ibang may alam. At baka ikaw yung Kuya Prof, kaya tinanong kita Binalik mo sa akin Alam mo, Daddy Joe, parang parang may tanong ka, then sinagot ko ng isa pang tanong, parang naalala ko yung mga philosophers. Yung mga philosophers, si Socrates, di ba? Kaya siya yung tinawag na nag-develop ng Socratic method. Tanong ng tanong. Pag kami tinatanong sa kanya, sinasagot niya rin. Sagot niya tanong. Yeah. Very effective sa class yan. Diba? Very effective para lumalabas yung mga ideas na parang nakikrystallize mo yung ideya. At yes. Yung pinakamagandang ideya mula doon. Diba? Parang synthesis, antithesis, synthesis, parang ganun Yeah. Diba? So parang nagtanong ka ng joke, sabi ko, dahil ikaw yung nakapag-isip niyan, baka may joke na ako. Tapos binabalik mo sa akin. Daddy Joe, or talaga ako maisip na joke Wala din. So pareho pala tayo, pareho. Oo. Pero sige, ganito na lang. Kasi dahil tanong na lang din ang pinag-uusapan, in relation to jokes, meron akong naalala, professor ko po sa UST, na sa homiletics po, napakagaling na professor ko yun. Si Father Enrico Gonzales, ang paraan niya daw po sa pagtuturo ay through jokes. Ang prinsipyo kasi ay kung maalala ng mga estudyante niya ang mga jokes, then maalala nila yung lessons. Kaya, kailangan tayo mag-isip ng joke ngayon para pag naalala ng viewers natin yung joke na yon, maalala nila yung ating gustong iparating na message or lesson ngayon, which is about pagiging bayani. Kaya, sige, Kuya Prof, bigyan kita ng 1 minute. 1 minute pag hindi ka makapag-isip ng joke, ako magjo-joke. 1 minute. Sige. Bigyan nyo kami ng tag 1 minute At lahat po ng mga nanonood, kung may joke kayo naisip, i-chat nyo na lang po. Tungkol sa bayani. Tungkol sa bayani, ha? Joke tungkol sa bayani. Sana yung kasama na kaibigan nating dalawa, hindi ko lang masabi ang pangalan niya kasi ayaw po niyang sumikat siya sa YouTube, kaya hindi ko sasabihin ang pangalan niya, pero napakagaling, palaging may database ng joke ito. Kaya kung sa ngayon nanonood siya, alam niya na siya ang tinutukoy ko. Kasamahan ko po sa... Sir Perwin ba yan? Oo, sinabi mo ako, hindi ko sinasabi pangalan niya kasi ayaw niyang sumikat sa YouTube Ay, sorry. Sorry, Sir Perwin Ragudo, no? Sorry talaga, hindi ko nababanggitin kung sino ka. Hindi mo naman binanggit, sinabi mo lang. Yes. Magkaiba yung sinabi sa binanggit. Sorry po, Sir Perwin Ragudo, hindi ko po talaga babanggitin yung pangalan nyo. Pero ano po bang joke nyo? Paki-chat na lang. I-chat na lang po, Pero, sige na, may naalala na akong joke. Okay. In case po, Kuya Prof, hindi siya matapos, kasi chapter 1 pa lang ang naisip ko nung joke. So, may chapter 2 ito. In case hindi po buo yung istorya, kaya hindi pa nakakatawa, ibig sabihin, kasi ang nakakatawa na part sa dulo banda. Sa dulo. So, nag-establish pa lang. Oo. Yung character. Okay, sige. Yeah. Oo. Okay. Kasi, ganun yun
para hindi ho kayo kaagad-agad magsawa, bibitinin kayo, ang nakakatawa ay nasa dulo banda. Yun po yun. Sige, ganito po ang joke, ano. Teka, ang hirap talaga mag-imbento ng joke, Kuya Prof, na wala eh. Yan po yun, ano. Siguro po, Kuya Prof, ang mga bayani, ganun din sila, ano. Sa buhay nila, may mga pagkakataon din na hindi nila alam anong gagawin. Hindi nila maisip anong paraan sa paano sila makatulong. Ano? Pero habang ginagawa nila na mag-isip anong pamamaraan, anong pwede gawin para sa iba, tapos may darating na moment na naisip na nila yung kanilang gagawin. Actually, that's the joke. Yeah, that's the joke. Daddy Joe, meron na? na ako. Meron na. Okay, sige. Ikaw muna, parang mag-iisip din ako. Yung isang teacher nagkaklase, Google Meet, Daddy Joe. Pagkatapos sabi ng teacher, okay, Joe, Chua, kung nandyan ka, magparamdam ka naman. Joe, Chua, andyan pa ba kayo? Andyan pa ba kayo, Joe, Chua? Kasi, nag-lecture yung si Daddy teacher. Joe nandito. Walang nag-lecture yung teacher. Wala nang nagre-react dun sa mga estudyante niya. Kaya yung teacher, sabi niya, kung nandyan pa kayo, magparamdam kayo. Tuloy yung online classes daw ay modern version ng Spirit of the Glass. Galawin mo ang baso kung nandyan ka pa. Kung nandito ka, galawin mo yung baso. Yun. Joke yun. Okay, wait lang Kuya Prof ha. Yes. Kasi ang mga friends daw, pag may joke na ikwento sa kanila, ang mga friends, especially philosophers friends philosophers, ano yan? Hindi sila tatawa hanggat hindi sila makonvince na nakakatawa yan. Kaya hihimayin nila yan, i-analyze nila, nakakatawa nga ba talaga? Kung kailan po sila makonvince na nakakatawa yon, halimbawa 3 days later pa, dun pa sila tatawa. Sa akin po Kuya Prof, pinaprocess ko ngayon. Actually, hindi delayed tawag dun. Very critical lang talaga sila. Ganon sila ka-critical thinkers. Kilala naman talaga ang mga friends, di ba? Friends, philosophers, kilala ang mga yan na malalim mag-isip. Mathematician, madami sa kanila. Alam mo na, pag mathematician, talagang sharp mag-isip. Sharp mag-isip yan kasi binibilang dinumero. Ako, ina-analisa ko ngayon ko yung joke mo, nakakatawa nga. So far, hindi pa ako convinced eh. Sige. So, kung mamaya po convinced na ako, tatawa na ako. Pero ngayon, may joke naman ako para sa'yo. Okay, baka next kahit time hindi mo ka, hindi pa. Baka next maya konti. Maintindihan. Baka. I-analisa ko pa eh. Hihimayin ko pa. Ano bang elements ng joke? May istorya. May characters. May gustong sabihin na nakakatawa pero may gustong iparating din na may sense. Sabihin na lang natin may values. Ano? Kaya nga wag niyo isipin na ang joke ay basta pampatawa lang yan. Hindi pwede po ang pampatawa ay ginamit lang po na medium para iparating yung gustong message. Yun. At yun yung ngayong hinihimay ko sa joke mo. Daddy Joe, parang sinasabi mo ngayon na walang pagkakaiba yung slow, yung sinasabing slow at yung critical thinker. Kasi yung slow, sinasabi na ang tagal mag-react doon sa joke. Yung joke kahapon pa, ngayon lang niya naintindihan, kaya ngayon lang siya tumawa. Very slow, di ba? Pero sinasabi mo ngayon, pinaprocess yung information na yon. Kaya nung time na naintindihan niya, talagang sobrang tawa niya. Yes, kahit mag-isa na lang siya. Yes. Hindi dahil slow siya, kundi pinrocess niya. Yan yung learning process, Daddy Joe. Correct. At dahil doon, tinuturo ng mga teachers yan Yung joke na yon ay naka-angkla doon sa ginagawa ng mga teachers na pagiging bayani. Yun yung joke ko, Daddy Joe. Yun. May bagong medyo madelay ng dagdag Kuya Prof yung reaction ko kung tatawa ako dahil sa kinento mo, may karugtong pala. So, medyo lumalalim yung kanyang direksyon, ano? So, with that, imbes na magbigay ako ng joke, magsabi na lang po ako ng isang parang kwento ito, may isang video ako napanood. Ay, hindi pala parang kwento talaga. Opo. Joke po yun, joke. Yun yung joke. Okay. May pinapanood pa akong video. Isang kilalang speaker. As in, magaling na speaker, magaling siya magsalita. At ito po, nagbigay siya ng joke. Hindi ko na po maalala yung joke niya ha.
Basta nag-joke po siya sa kanyang mga listeners, sa mga nanonood sa kanya, nakikinig sa kanya. At tawa sila ng tawa. Dahil tumawa sila, inulit niya ulit yung joke. Tawa ulit sila. Inulit niya ulit yung joke. Tawa ulit sila. Pero nung pang-apat niya pag-ulit ng joke, dahan-dahan nang hindi na tumatawa yung mga tao. Tapos inulit niya ulit yung joke. Kukunti na lang talaga tumawa. Inulit niya ulit yung joke. Wala nang tumawa. Kasi siguro nagtataka niya siya, ba't inulit-ulit niya yung joke? Kasi ito yung gusto niya sabihin. Yung mga nakakatawang bagay, actually, pagsasawahan mo siya, magsasawa kang makinig sa kanya. Yung nakakatawa. Pero, sabi niya, palaisipan, bakit sa ating mga tao, yung malulungkot na bagay, ang tagal natin iwan. Doon papasok yung idea na it's hard to move on. Diba? Pangalawang beses nag-joke, konting tawa na lang. Pangatlo, nabawasan ng tawa. Bakit? The longer you stay in pain and sorrow and sadness, the more you become sad. What do you think? Totoo, hindi? Di ba totoo? Umagri ka man o hindi, totoo yun. Joke ba yan? Yeah. Joke? Medyo joke lang. Muna yun. Joke muna yun. Okay. Oo. Pero tanong po yun. Yung pinento mo joke, pero yung lesson noon, yeah. Tama naman na, di ba? Tama naman na. Bakit kaya? Tagal tayo mag-move on, mas lalo tayo nagdi-dwell dun sa pain. Malungkot. Sa lungkot, di ba? Sa pain. Pero kasi parang hindi nakakasawa, kumbaga. Parang, bakit kaya tayo mga tao, yung pain, ang tagal-tagal na sa iyo, ayaw mo ma-let go? Hindi ka ba nagsawa? Bakit yung joke, kanina mo lang narinig, bukas maalala mo, parang hindi ka na matawa kasi nagsawa ka na. Pero may naalala na akong joke, Kuya Prof. At pwede ko pa i-connect sa bayani. Okay po. Mayroon pong... ang tagal. Ngayon lang na nabuo. Ganito po, Ato po, hindi lang ako sure kung anong newspaper po ito na basa, pero ayaw ko po sabihin kung anong newspaper kasi hindi ako sure kung saan Basta sa newspaper po ito nabasa, Mayroon pong isang bata, na bibili. Gusto niyang bumili ng bubble gum. Pumunta po siya sa tindahan. Sabi niya po, Ale, pabili po ng bubble gum. Sabi po ng Ale, wala kaming bubble gum. Daddy Joe, pwede bang in character? Pabili. Okay, sige, in character. Para medyo masaya. Sige, in character. Kasi sabi mo kasi joke lang naman Hindi ka naman nagsabi na ikwento. Magbigay ka ng joke. Magbibigay lang ako ng joke. Kaya joke na. Ayan na. Okay. Sabi po ng bata, Ale, pabili po ng bubble gum. Sabi po ng Ale, wala kaming bubble gum dito. Walang nabibiling bubble gum dito. Sige na, umalis ka na. Umalis yung bata. Kinabukasan, bumalik. Ale, pabili pong bubble gum. Sabi ng Ale, ay, nako. Sinabihan ka na wala kaming bubble gum dito. Walang nabibili. Sige na, alis ka na, umuwi ka na. Bumalik ulit, pangatlong araw. Third day na. Ale, pabili pong bubble gum. Sabi nung Ale, wala ngang bubble gum dito. Pag bumalik ka pa ulit at magtanong kung may bubble gum dito, bubuhusan na kita ng tubig. Okay, di kinabukasan, bumalik nga. Sabi niya, Ale, may hawak po kayong tubig? Sabi ng Ale, wala. Ale, may bubble gum po kayo? Pabili po. Yan po yung joke. Ayos. Natawa ka ba? Natawa ko. Pero ano po yung anong connection mo sa bayani? Anong connection mo sa bayani? Ang connection sa bayani doon is yung ang galing ng bata. Alam niya ang gagawin para hindi siya buhusan tubig. At yun po ang pagiging bayani, Kuya Prof. Nag-iisip sila ng strategy paano gawin yung kanilang ginagawa para ma-achieve nila yung kanilang goal to help. Kaya nga, di ba? Hindi lang kailangan power ni Superman ang kailangan niya. Kailangan niya ang kanyang talino paano mag-isip para gawin yung kanyang solusyon sa problema. Yun! Oy, si Cyril! Yan, isa sa mga bayani ng buhay ko yan, Daddy Joe. Syempre. Good evening po, Kuya Prof and Daddy Joe. Yes, maraming good evening, anak, ha? Magandang gabi.
enjoy tanay. Oh, ganda ng music namin, oh. Napapasayaw ako. Oo. Kasi maganda. Kaso ang sagwa ko tingnan sumayaw. Oo. Pero seriously, Kuya Prof, natawa ka ba dun sa joke? Natawa ko, added attraction pa yung pagkikwento mo, Daddy Joe eh. Oo. Pero may kilala ako, Kuya Prof, na pag siya nag-deliver ng ganong joke, ay nako. Kahit ulit-ulitin niya ang joke, tatawa ka pa rin. Sa akin kasi hindi ako joker talaga. Pag nag-deliver ako ng joke, seryoso pa rin dating eh. Oo. Kasi seryoso talaga ako eh. Nagawa mo naman. Nagawa ko naman? Di upgraded pala ako. Salamat. Hindi naman joke yan. 1%. Ang taas na yan ha. Mataas na increase yan. Ikaw talaga, kahit nga point pa lang, mataas na sa akin yan eh. Ibig sabihin, may improvement. Yes. May progress, di ba? Oo. May progress, oo. Maybe next Saturday, 2% na yan. At least, di ba? Oo. Hindi, may joke ako ulit. Okay. May joke ako ulit. Okay. Oo. Sige. Ay, nawala ho. Kuya Prof, nakalimutan ko. So, mamaya na lang. Nawala. Yun po yung joke. Hindi po, ganito po. Totoo na po ito. Joke na. Seriously. Imagine, magjo-joke ako pero seryoso ako. Okay. Kwento po ito ng... Yung kwento po ay kinukwento lamang natin para mag-joke pero hindi po para magkwento. Para yung karakter ng isang tao ay atin pong binibigyang yung... Paano ba? Parang, kumbaga, ginagawa natin katatawanan. Hindi po yun. Hindi po yun. Pero, dahil sa joke na ito, gusto ko pong hamunin ang lahat na nanonood, makirinig sa atin na sa kabila ng joke na ito na pwedeng unang tingin ay may karakter ka na gustong gawing katatawanan, pero may huhugutin tayong aral dito. Opo, kaya relax lang ha. Meron hong 3 bingi na nag-uusap. Okay, 3 bingi. May pangalan ba yung mga bingi? Si bingi 1, si bingi 2, si bingi 3. Yun, gano'n na lang. Taglis ha. Okay. Sabi ni bingi 1 kay bingi 2. Saan ka galing, tol? Sabi ni bingi 2, doon ko binili to. Doon. Okay. Dumaan si bingi 3. Pare, nag-uusap kayo, saan kayo pupunta? Sabi ni bingi 1 at bingi 3, ay, ikaw naman talaga palabiro ka. Bakit mo naman naisip na gwapo ako? Ayaw ganyan, di ba? So, to make the long story short, habang nag-uusap sila, iba sabi ng isa, iba sagot ng isa, pero ito po yung message, nagkaintindihan pa rin sila. Bakit po? Kasi magkaibigan sila. Ibig sabihin, ang magkakaibigan, kahit paminsan-minsan, ang sinasabi ng isa ay iba sa na dumating sa isa, pero may point doon, may moment doon na makukuha nilang maintindihan pa rin ang bawat isa. Yun. Kaya kahit paminsan-minsan mahirap na po intindihin, ayaw mo na po pakinggan yung kaibigan, ikaw din ayaw niya pakinggan, bilang magkakaibigan, may point pa rin na gusto niyong intindihin ang isa't isa. That's the lesson. Kuya Prof, may isa pa akong joke. Mahilig po ako magkwento ng joke. Ito pa, tatawa ka dito, talaga. Alis muna ako. Sige, alis ka muna. Okay, balik ako. Kasi ayaw mo makinig eh. Ito po, joke po ito kung sino po ang pinakamatalino. Okay. Opo. Ang lawyer ho ba? Ang doktor ho ba? O sige, lagyan natin ng karakter ng teacher. Tatlo lang muna. Lawyer, doktor, teacher. Yung tatlo. R. Okay po, sige po. Kasi ang kausap nilang tatlo, di ba matatalino ang mga to kasi may mga pinag-aralan. Ang kausap nila ay isang... Okay, sana po yung word na ating sasabihin ay hindi po i-take na ito po ay may karakter tayo na ginagawang katatawanan. Palaging ganun po tayo para mabigyan natin ng respeto na may mga bagay na kahit po parang ang dating ay ginagamit mo ang isang karakter na katatawanan ay hindi po para gawing katatawanan yung tao. Rather, para mayroon tayong karakter na magamit sa kwento.
para maiparating yung message at saka yung lesson. Okay. Ang kausap kasi ng tatlong ito na may pinag-aralan, matatalino ha, may pinag-aralan, ay yung walang pinag-aralan at itinuturing pa ng marami sa kanilang lugar na baliw. Okay po? Okay. Kasi yung tatlo, talagang grabe, nag-uusap sila. Ilang buntot ng kabayo ang kakailanganin para makarating sa buwan? Galing sa Earth, papunta sa buwan. Ilang buntot ng kabayo? O diba? Napakahirap na tanong. Nagko-compute. Lawyer. Siyempre, matalino yan. So, kahit man hindi siya major sa math, malamang ay magaling siyang mag-isip, mag-analisa. Ilang buntot nga ba ng kabayo ang kailangan na pagdugtong-dugtungin para makarating sa buwan? Si teacher, ganon din. Ang tagal na nilang nagko-compute. Ha? Math teacher siguro yan. Math teacher pa to, pero ang tagal na nilang nag-uusap, yung doktor, ganon din. Tagal na nilang nagko-compute, wala pa silang sagot na tama. I mean, na sigurado sila, ito yung number of buntot na makarating sa buwan. Yung walang pinag-aralan na itinuturing pa na baliw sa lugar nila ay nauubusan ng pasensya. Wala pa kayong sagot. Ang tatalino nyo, may pinag-aralan kayo, wala pa kayong sagot. Ako kanina pa ako may sagot eh. Nagtataka yung tatlo. Talaga? Eh anong sagot mo? Alam mo Kuya Prof, anong sagot niya? Ano? Naku naman, attorney. Naku naman, doktor. Sir, ganito lang po ang sagot. Kahit isang buntot lang ng kabayo, basta mahaba. Basta yung haba na yun, aabot sa buwan. Yun na nga, kahit isang buntot lang ng kabayo, basta yung ahaba, abot sa buwan, sapat na yun. Yes. Diba, pag-iisipan pa ba yun? Yun eh. Pero dito natin makita na may pinag-aralan ka man o wala, paminsan-minsan, may mga bagay na hindi mo kailangan i-complicate para mahanap yung sagot sa tanong. Ibig sabihin, it is not because you are a teacher so you have the correct answer. It is not because you are a lawyer you have the best answer. It is not because you are a doctor your answer is the most correct answer. No, it's not that. Kahit ordinaryong tao, kahit sabihin na lang natin itinuturing ng marami na mababa ang kanyang level ng kaalaman. Pero actually, kung siya po ay may sagot na kahit simple lang pero ayon sa kung anong kailangan, sapat na po yun. Yon. Dahil napakarami mong jokes at lahat ng jokes na yun. Meron pa ulit, Kuya Prof. Meron pa. Hindi, wala na. Tama na. Tama na. Pagod na ako eh. Oo nga. Pero dami siya, seriously speaking ang daming jokes na yon. Pero ang dami mong mapupulot na aral. Sabi nga nila, yung joke daw is half meant eh. May katotohanan sa bawat joke. Kaya sabi nung iba, one joke plus one joke is equal to truth. Kasi half meant plus half meant is equal to one. Diba? Oh, so, ganun pala yun? Joke po yun? Joke po yun? Yes. Joke siya pero maka-quantify. Diba? So, yan, napakaganda mga kwento mo, yung mga jokes mo. Siguro, dahil ang dami mong binigay na jokes, ako naman yung magbibigay ng kwento. Yes. Sige. At ibibigay ko po yan mga kaibigan sa aming pagbabalik. Okay. Alam ko bayani yung topic natin, bakit joke pinag-uusapan natin. Yun po yung kwenta mamaya, ikwento ni Kuya Prof ha. Sige Kuya Prof, kwento ka na. Okay. Nakita niyo ba yung ating parang short clip na tungkol sa kwento at kwenta? Nakita mo Daddy Joe, no? Hindi ko nakita. Ay, okay. Napindot mo ba? Hindi ba lumabas? Parang hindi lumabas eh. Paminsan-minsan siguro nagjo-joke ka lang dan. Joke lang yata yun. Hindi po. Hindi ba lumabas?
Joke po yun ha. Actually, kunwari lang po nag-uot kami ni Kuya Prof na hindi pa ho nakita, hindi pa na-click. Pero actually, hindi pa talaga niya na-click. Dumiskarte lang si Kuya Prof para may time siya maghanap kung ano yung i-click. Oh, yun po yung joke. Pero minsan sige, Kuya Prof. Ito si StreamYard ngayon. Okay, ito mga kaibigan. Sabi ni Daddy Joe kanina, yung jokes niya, isa sa mga jokes niya dun sa lawyer, teacher, and isa teacher, lawyer, and doctor. At yung kinikilalang baliw dun sa lugar. Sabi ni Daddy Joe, hindi ito nangangailangan na may mataas kang pinag-aralan para ituring kang bayani sa lugar. Hindi ibig sabihin na napakahusay mong sumagot doon sa mga tanong, you have the best answer, you have the most great answer, etc. etc. Pero mga kaibigan, sinasabi lang dito na yung pagiging bayani ay hindi nangangailangan ng isang mataas na pinag-aralan para turing kang bayani sa lugar o saan man. Tulad halimbawa, Daddy Joe, isang ibinahagi ni Mami Tin, yung kasama namin sa Balmasay, ang aming GBTA president. Nung minsan sa aming brigada eskwela, may isang lolo na talaga namang nagbahagi ng kanyang 20 pesos, Daddy Joe, para ibigay sa brigada eskwela ng makatulong sa pagbili ng mga kailangan doon, sa paglilinis, kung ano may kailangan sa brigada eskwela, yung 20 pesos niya ay makatulong. Ibig sabihin, gaano man kaliit o kalaki ng iyong contribution sa isang bagay na ginagawa para sa karamihan, hindi ito magiging hadlang para hindi ka ituring na gumagawa ng kabayanihan para sa iba. Yes. Diba? Wala sa laki o liit, kundi doon sa busilak ng kalooban mo at wagas na pagtulong sa iba. Diba? Yan yung kwenta doon sa kwento mo, Daddy Joe. Joke man ito. Daming jokes yun. Yes, daming jokes yan. Pero hindi ito po talaga sinusukat doon sa pinag-aralan, sa antas ng buhay sa lipunan, kundi doon sa bukas na kalooban ng pagtulong sa iba. Yun po yung kwenta siguro ng pagiging bayani ng lahat. Lahat tayo ay iniimbita. Pwedeng maging bayani. Yes, yun. Yun po siguro yung lalim kwenta ng kwento. Yes, Daddy Joe, maraming salamat. Yes. Binigyan mo ako ng idea habang nagsasalita ka kanina. Pinoprocess ko na. Kasi sabi ko, limitado yung time ko. Dapat i-process ko ng mabilis ito. Sapagkat ako yung sa tingin ko magbibigay ng kwenta doon sa pinagkikwentuhan natin, Daddy. Kasi nasa sense mo na yon. Oo, inubusan mo. Nasa sense mo na yon. Hindi, pangalawa, nasa sense mo na nakadami na ako ng jokes. Yes. Okay, yun yung una. Pangalawa, kung ang haba ko na nagsasalita, talagang maisip mo, ako nito mamaya magbibigay ng kwenta, kaya mag-prepare na ako. Yung ganon. Yes. Actually, gawin na nating halimbawa yon. Pagiging bayani yun, Kuya Prof Yung nakikita mo yung kapwa mo, may ginagampanan siya. At alam mo, pwede ka makatulong at may contribution ka doon. Kaya nag-iisip ka na habang ginagawa niya yun, ano naman yung contribution ko doon. Yes. Kumbaga, yung gano'n, pagiging bayani din yan eh. Nag-i-initiate ka na, di ba dati? Nag-i-initiate ka. Nasabihan. Oo. Tsaka dalawa lang tayo dito eh. So, walang iba. Ikaw din yun after ako. Daddy Joe, sa susunod nating segment, sa second part, sana merong bisita, no? Ito yung makakasama natin. Sabi niya, pakibasa Daddy Joe, si Brother Edwin. Brad, can't join you. Manood na lang ako. Next time na lang. Brad, so sorry. Thank you. Regards, Kuya Prof. Ayan. Kuya Edwin, nagjo-joke ka naman yata eh. Kaya yung makakasama natin. Nag-break off. Baka natakot si Kuya Edwin kasi wala siya maisip na joke. Nako. Sabi niya, yun na lang gamitin nyo po. Send ko sa iyo. Gusto niya na ipi-play natin yung kanyang video. Oo. Paano kaya? Paano mag-play nun, Kuya Prof? Sa email ba? Hindi. Sa messenger yata na-send niya eh. I-forward mo sa akin para malagay natin dito sa StreamYard para walang lag. Sige. Pagka-play natin. Okay. Oo. Sige nga, subukan ko. So habang hinahanap ko yon, mag-isip ka na muna ng joke dyan. Yes. So habang iniisip po ni Daddy Joe yan, mga kaibigan, syempre mag-ano ka muna. Sa ating short commercial, Daddy Joe. Yan. Opo. Sa maliit commercial.
commercial. Magbabalik po kami habang si Daddy Joe po ay naghanap ng file na isisend sa akin. Panoorin po natin ito. Wag po kayong alis. Bago ba eh? Oo, kabibili lang. Kumbinsin natin na ang bawat boto ay importante. Ako si Kuya Kelvin, ang inyong gabay boses sa Ebanghelyo ngayong linggo. Okay mga kaibigan, nagbabalik po ang Sabado night. Siyempre dito lang yan sa KP Television or Kuya Prof TV. At habang hinintay po ni Daddy Joe o hinahanap po ni Daddy Joe yung file ng isisend sa atin para sa participation ni Brother Edwin sa ating kantahan ngayon. Mga kaibigan, yung napanood nyo po ay mga programa ng KP Television na ibibigay po sa atin para po papulutan natin ng meaningful, useful, and life-changing tools and insights na syempre magagamit po natin yan sa ating buhay. At mga kaibigan, nakita nyo rin yung Kuya Prof book series, pwede nyo pong nakilikin yan at makabili mula sa mga tangay ng Patayan Bookshop at syempre sa Lazada po meron yan. At meron pa po after ng pandemic, pagka wala na po mga restrictions, pwede po kayong bumisita sa Hana Beach Resort. Ayan, pumunta po kayo sa kanilang FB page para makapagpabook na po kayo. At syempre, nakilikin po natin ang electronic magazines ng CMA. So, pumunta po kayo sa kanilang website para po makapag-avail po kayo ng kanilang electronic products. So, mga kaibigan, habang hinihintay po ni Daddy Joe yung file, o Daddy Joe, napost po na ba? Check po natin kung may message si Daddy Joe. Kung may file na tayo, ayaw pa talaga, okay. So, ayaw po, pwedeng Daddy Joe, email mo yan sa akin para ma-download natin mamaya. Sa messenger lang kasi mukhang may problem. Sa akin kasi sinend, sa messenger lang sinend ni Kuya Edwin. So from messenger sana i-forward ko sa'yo, ayaw din. Mukhang may problem si messenger ngayon. Okay. Ayaw mag-load loading yan. Kahit susubukan ko ulit, i-forward ko ulit.
O ayaw mag-load. Baka may problem siguro. Pagod siguro sa dami ng messages, ano? Yes. Baka pagod, baka gusto magpahinga. So pagpahingan ko muna si Messenger. So mga okay lang yan, Kuya Edwin. Next time. Pagkatapos ng commercial, punta na tayo sa second part. Ito na yung It's Not Too Late evening show, mga kaibigan. Babalik po ang pagbabalik namin si Kuya Joe, si Nanay Joe, si Brother Joe. Siya na po ang kakanta para sa atin. Mga kaibigan, huwag po kayong naamin. Lahat ng mata, ikaw ang makikita at tahimbing. And brushes her long blonde hair. And when she asked me, nababakit mo ba? Nasa'y nakialam. You always seem so happy when I'm proud. Whose eyes can be? It's Not Too Late evening show. Ayos. Yan, parang solo Not si too Danny late Joe talaga. ngayon. Yes, not too late. Wala kang kasamang kakanta. Ako, nasa background wala. lang. Ayan, Kuya Prof, tinicheck ko sa Facebook page ko kung naglo-load yung Facebook page. Para sana tingnan ko, baka may mga nanonood din sa Facebook page ko. Mukhang wala din. Oo. Ibig sabihin, wala ding naglo-load. Hindi naglo-load, Kuya Prof. Oo. So, hindi po yun joke ha. Seryoso po yun. At saka, ano na po tayo eh. Nasa second part na po tayo. Pero naghahanap lang po ako ng parang panghuhugutan sana ng energy para pag kumanta ako ay mataas yung energy level ko. Kuya Prof, ganun po ang pagiging bayani. Sila din po ay naghahanap ng huhugutan ng energy. Opo. Although hindi ko po sinasabi na yung paghahanap ko ng hugutan ng energy para maging bayani ako. Hindi ho. Para ho, alam ko po kung ang kakantahin ko ba ay hero o hindi. O kasi, ayan, may nahanap na akong kantang kakantahin eh. Hero po ang title, Hero. Oo. At ayon po sa kantang ito, ang energy, yung lakas, yung power ng isang bayani ay ang pag-ibig at pagmamahal na meron siya sa kanyang minamahal. Yun po. Kaya yung mga bayani po, bakit po sila bayani? Dahil sila po ay nagmamahal. Yung mga bayani ng ating bayan, kasi mahal na mahal nila ang bayang Pilipinas at mahal na mahal nila ang mga Pilipino. Kaya, yun sana ang meron tayo, para sa bawat isa bilang mga Pilipino. Ang pagmamahal sa bayan. Pagmamahal sa kapwa. Kaya sige, kakantahin ko na po ang isang awitin na pinamagatang Hero. Opo. At yun po ay manggagaling kay Enrique Iglesias, Tama ba pag-pronounce ko? Na Bisaya man na unsa. Opo. Bisaya po kasi ako. So, pagpasensahan na po ninyo kasi Bisaya po ako. Opo. Yeah, I have to admit, Bisaya po ako. I am from the Visayas. Opo. Yan, sige, kaya paminsan-minsan talagang hindi maiwasan na dumikit yung dila, matigas ang pagkasabi. Yan. Sige, Kuya Prof. Awitin ko na po itong kanta na Hero. At in case po hindi po maging heroic yung tunog, gano'n naman po ang pagiging bayani paminsan-minsan ay nangangailangan din siya ng pangunawa. Kayo na rin po maging bayani at unawain ako. Go, Daddy Joe! Yes, sure.
Would you dance if I asked you to dance? Would you run and never look back? Would you cry if you saw me crying? And would you save my soul tonight? Would you tremble if I touch your lips? Would you laugh? Oh, please tell me this. Now would you die for the one you loved? Hold me in your arms tonight. I can be your hero, baby. I can kiss away the pain. I will stand by you forever. You can take my breath away. Would you swear that you'll always be mine? Or would you lie? Would you run and hide? Am I too deep? Have I lost my mind? I don't care, you're here tonight. I can be your hero, baby. I can kiss away the pain. I will stand by you forever. You can take my breath away. Ba, napakagandang awitin. Instrumental muna. Relax muna tayo. Oh, napakalamig ng boses. Sancho. Ay, salamat. Ilang kanta ba ako ngayon? Malalaman natin mamaya. I just wanna hold you. Oh yeah. Am I too deep? Have I lost my mind? Well, I don't care. You're here tonight. I can be your hero, baby. I can kiss away the pain. Oh yeah. I will stand by you forever. You can take my breath away. I can be your hero. I can kiss away the pain. And I will stand by you forever. You can take my breath away. You can take my breath away. I can be your hero. Ayos. Wow. Ayos. So, pala yung background lang ako, no? Dito lang ako sa backstage. Oo. Ganun talaga kasi ayaw mo naman kumanta. Yes, take it away. Sige, Kuya Prof, ikaw muna lalabas. Maghahanap lang ako ng bagong kanta. Di po, gusto kong kantahin ay makabayaning kanta. Maghahanap ako ng -1 ng kinakanta ni Freddy Aguilar, ni Ka Freddy, na dati po, high school pa lang ako, talagang makabagbagdamdamin na kanta ito. Ano? At sana mahanap ko po yung -1. Yung acidan. Hanapin ko lang, ha? Yung tungkol sa environment. Yeah. Actually, pwede yun. Pwede yun. Hanapin ko lang, ha? Wait lang po, ha?
Kasi Playlist ba yan? hindi po sa YouTube. Sa YouTube. Habang ngayon kasi nanonood ako sa YouTube. Habang kumakanta ako, nanonood ako ng Sabado nights. Pinapanood ko sa YouTube. Oo. Ang galing ang pogi ng itsura ko. Hanapin ko lang po yung ang bayan ko. Yan. Bayan ko. O bayan ko. Ang bayan ko. Okay. Hindi ko po alam kung ma-recall ko po siya pero gusto ko po siyang kantahin. Opo. Ito yung kanta na pag kinanta mo actually mapapaalala sa'yo na ang mga bayani natin ay talagang sila po ang naging daan kaya po tayo ay nagkaroon ng kalayaan. Opo, sige po. At subukan ko lang pong pakinggan kung okay na pong version ng nahanap ko. At habang pinapakinggan ko po para ma-recall ko po yung tono, loading po si YouTube eh. Baka mahina internet ko. Pero buti nga kahit mahina internet ko Kuya Prof, medyo siguro hindi naman mahina. Baka may mga may mga site lang na hindi ganun kabilis kaagad mag-load Ngayon po loading po siya. Umiikot lang po. Parang buhay na gano'n naman ang buhay. Gulong ng buhay kaya nga. Gulong ng palad, gulong ng buhay. Kaso madami na akong sinabi, ayaw pa rin mag-load loading pa rin Kasi magandang kanta yun eh. Yan, ganda yan, gulong ng palad. Wait lang Kuya Prof gawan ko ng paraan. Kasi yun yung idea eh. Dapat hindi po sumusuko, gumagawa ng paraan. Kaya habang gumagawa ng paraan, kwentuhan lang muna kayo ni Kuya Prof dyan. Hindi ko alam kung anong itsura ang lumalabas. Ay, ako pa rin pala. Kuya Prof ikaw talaga Habang nakukwento ako, akala ko ikaw lang nandyan. Ito na po, ginagawan po ng paraan. At sa tingin ko, ang paraan ko ay medyo gumagana. Opo, malapit na po. Loading na po, loading. Yan, ito na, malapit na. At, nako, sa sobrang lapit niya, mukhang ayaw na tumuloy. Ano kaya, mukhang may problem nga sa internet siguro, Pero buti na lang stable tayo. Okay ang ating di ba? Pero bakang ayaw, natutulungan tayo nito eh. Ba't kaya? Gumaganon lang Kuya Prof umiikot lang. Try again. Mag-akapela ka raw. Mag-akapela na lang ako. Sige, pwede naman. Yun naman po ay magagawa ng paraan. Sige po, So, ganito lang Palaging may paraan. Opo. Maghahanap lang, Okay. Daddy Joe. Yeah. Sabi ni Sir Edwin, ni Brother Edwin, send daw through email. Sa akin na lang, kuyaprof@gmail.com. Send mo sa kanya. Doon na lang. Send mo sa kanya yung email address ko. Para habang nag-gaano pa dyan. Cannot be displayed din. Ano kaya meron? Ayaw niya sa'yo. Bakit namimili ng site? Cannot be displayed Kuya Prof. Ano kaya meron? Brother Edwin, send nyo po sa kuyaprof@gmail.com. Apo. Send nyo po, Kuya Edwin. One letter lang, kuya na yung Kuya Prof. One letter lang. Dito naman kaya ako sa kabila. Baka sakali dito sa kabila. Yan. Kaya minsan Kuya Prof, actually, hindi rin dapat lahat ng materials ay galing online. Dapat mayroon kang hard. Kasi pag nag-rely ka lang sa lahat sa online, mayroong time na hindi siya accessible online. Ayun, ngayon loading pa din. Ayaw talaga Kuya Prof So, na lang po. Doon na lang tayo sa sinasabi ni Kuya Prof na acapella. Although hindi ko po ganun ka-memorize ng lyrics kaya hinahanap ko kahit lyrics na lang. Pero ayaw din Problem, loading page. Okay. So mukhang may problem nga siguro talaga. Hayaan na lang natin. Baka mamaya may hindi rin maglo-load loading din. But anyway, ganoon talaga sa buhay paminsan-minsan, may mga bagay na gusto mong dumating pero ayaw dumating dahil nga po sa kadahilanan na hindi natin kontrolado lahat. At alam natin po kahit ang mga bayani
ay aminado sila. Opo, ang mga bayani po hindi sila nagpapanggap na alam nila ang lahat. Kaya sige, ito na po ang naisip kong paraan. Gawin ko na lang pong acapella, Kuya Prof. Ay, teka. Biglang, ito na, nag-load na siya. Pero ayaw mag-play. Hindi, nag-load siya pero ayaw mag-play. Anong meron? Sige po. Sige, ito, i-acapella ko na lang po, be. Recall. Ang bayan kong Pilipinas. Ano ba yun? Ayun, ganun ba yung tono nun? Hindi pala. Parang ang tono bayan kong Pilipinas, lupain ng ginto't bulaklak, pag-ibig na sa kanyang palad, nag-alay ng ganda at dilag. At sa kanyang yumi at ganda, dayuhan ay nahalina. Bayan ko, binihag ka, nasanlak sa dusa. Ibon mang may layang lumipad, kulungin mo at umiiyak. Bayan pa kayang sakdal dilag, ang di magnasang makaalpas. Pilipinas kong minumutya, pugad ng luha at dalita, aking adhika, makita kang sakdalaya. Ibon mang may layang lumipad, kulungin mo at umiiyak. Bayan pa kayang sakdal dilag, ang di magnasang makaalpas. Pilipinas kong minumutya, pugad ng luha at dalita, aking adhika, makita kang sakdalaya. Aking adhika, makita kang sakdalaya. Wala na hangin. Kaya may nanonood sa yung isang Doctor of Business at Dean sa Trinity. Si Doc Pong. Yes, Doc Pong. Doc Good Pong. PM po. Yan. Nako. Paano yan? Acapella po tayo ngayon. Ayaw mag-load yung -1 galing YouTube, ano? Yes. Okay Opo. lang yan. Maganda naman yung rendition, Daddy Joe. Kahit walang Kaso yung unang kasi parang nalito yata ako sa isang kanta. May ganun din na kanta na halos may bayan din yata. Uy, sabi ni Doc Pong, ang galing sir. Thank you po, Doc Pong. Ano? Thank you, sir. Oo, may ganung kanta din, Kuya Prof, na parang ano, yung ito kasi, di ba, ito, ang naisip ko, ang bayan kong, yun, yun pala yung naisip ko kanina. Yun, ganun din yun. Oo. Maganda yung rendition, sir. Uy, thank you po, Doc Pong, ano. Kuya Prof, kanta ako ulit. Sure. Ganda daw sabi ni Doc Pong eh. Alis ulit ako Alis ka ulit? Oo, kasi umaasa ako na maglo-load pa ulit yung aking ano. Maghanap ako ng ibang kanta naman na makabayan pa rin. Opo. Sabi ni Kuya Edwin, internet niya. Oo. Mahina yung internet niya, baka hindi siya makapag-send. Ay, oo nga. So
Pero subukan ko pong kantahin itong Masdan Mo Ang Kapaligiran. Baka po mag-load. Yes. Oo. Maganda yan. Uy! Kuya Prof! Mukhang nag-load. Okay siya. Wow. Okay. Pwede to. Yan, okay na. Sige po. Uy, loading yung video. Yung nag-play yung ads. Okay. Ba't kaya? Yung ads nag-play, pero yung video na ayaw. O ikot na naman. May problema nga siguro sa internet, ano? Ayan connecting, sabi. Bakit nag-play yung ads? Yung yung Chrome ko mahina eh. Baka may problem talaga, ano? Di, gagawin ko na naman siyang acapella na naman. Pwede, no? Oo, kaso hindi ko yata memorize lyrics noon eh. Ang maalala ko na lang ay ang title. Magaling ka naman mag-invent ng lyrics eh. Ha? Pwede ba yun? Baka pagalitan tayo ng composer. Pero malamang maintindihan naman niya. Kaso ayaw talaga. Ads lang ang nag-play. Hindi yung video. Oo. Kasi ginagawa po namin ito na yung aming ginagamit na ako ang ginagamit ko po ng mga video tracks, yung mga, kumbaga yung instrumental or karaoke or -1 tracks ay directly galing sa YouTube. Para ito po ay paraan din namin para tulungan, suportahan ang mga kapwa namin content creators na sila naman po ay ang kanila, nag-upload sila ng mga video kay tracks. Ano tawag doon? Video kay tracks ba? Mga video kay parang gano'n, -1 na karaoke, may lyrics na pwedeng sabayan kantahan. Siyempre po ay nagiging in a way, yun po ay pagiging bayani na rin po sa bawat isa, bawat content creator. Nagtutulungan, suportahan. Parang ganun po ang ginagawa namin ni Kuya Prof, di ba Kuya Prof? Nagtutulungan po kami, yung Kuya Prof TV, sa aking channel, Joshua MV, sa iba pang mga channels ng mga anchors ng KPTV. Ayan. Kaya sa mga nanonood po, I invite you po to subscribe din po kay Kuya Prof TV at subscribe din po kayo kay sa akin po, Joshua MV. Opo. At yun po ay amin pong pasasalamat. Ayaw talaga Kuya Prof, loading. Ayaw. So yung ads lang po ang nag-play. Siguro dahil light lang yung ads eh. Oo. Sige. So paano po yan? Dito na lang ako kukuha muna meron ako sa aking playlist. Yung playlist, yung backup ko po, Sige po, dito na lang at siguro yung naisip kong kanta ay yung kanta ko na po, Kuya Prof. Yung Marunong Din Mangarap. Okay. Naisip ko lang po na yun po yung kakantahin, yung Marunong Din Mangarap, kasi ang pagiging bayani po ay pagtulong sa kapwa. Ang pagiging bayani po ay ang pag-alay kung anong meron ka sa iba. Kumbaga, hindi lang yung meron ka ay ikaw lang ang makikinabang. Ibahagi mo rin sa iba. Ayun po, Kaya habang hinahanap ko po yung... Siguro pagkakataon na rin ito para imbitahan mo yung ating mga manonood na manood sila sa ating programa tuwing Thursday. Every Thursday. 8 o'clock ng gabi. Ay, opo. Habang hinahanap po ng computer yung -1, ay iniimbitahan ko po kayo na suportahan po kami, ako po, ang KPTV, sa amin pong advocacy, na every Thursday, I have my online, I have my stream, live stream, every Thursday at 8 p.m. Yun po ay I Love to Sing for a Cause. Actually, yun pong program na yun ay ginagawa ko po. Aawit po ako, magre-request po ang mga manonood at iniimbitahan ko po ang mga nanonood na pwede po silang mag-donate. Isasend po nila sa GCash, Paymaya at saka bank account ng Colegio de San Juan de Latran kasi ang donations po ay mapupunta po yan sa Community Extension Department na magagamit naman po ng CED. Yun po yung Community Extension Department sa kanya mga projects para po sa maraming mga tao, actually mga partner communities. At this week po onward, sa susunod pa po na mga episodes ng I Love to Sing for a Cause, ang amin pong donation drive ay para po sa mga community scholars ng Latran. Yung po, Sige.
At dahil po doon, so ito na po siguro Kuya Prof ang last song natin, ano? Yes. Pwede, no? Yes. Para ano na kasi hanggang 10 lang tayo para makapagpahinga din tayo sa dami ng ginagawa, ano? At siyempre manonood natin ay sila din po ay hindi masyado mapuyat. Sige po, akin lang pong halongkatin sa aking file kung saan na po yung -1. O imagine, wala pa pala. Hindi ko pa nahanap, nagdaldal pa kasi. Ano ba yun? Ayun, yung problema kapag hinahanap mo pa sa baol. Oo, sa baol. Actually, Kuya Prof, si Daddy Joe po ito, kaya ang daldal eh. Ayan, sige. Saan ko nga ba nilagay yun? Ay, sus, imagine, nakalimutan ko. Mas magaling pala maghanap si computer. Eh di i-search ko. Di ho ba? Di ba minsan-minsan ang pagiging bayani eh hindi pagiging magaling na alam mo gawin lahat. Rather, alam mo kung sino ang pwedeng may alam gawin yun. Oo. Kaya nga may naalala ako, sabi ng professor ko, a wise man is not the one who knows the answer, but the one who knows where to find the answer. Yan. Kaya wala kang sagot sa tanong, hindi yun ang pinaka-problema. Ang problema ay, may alam ka ba kung saan hanapin yung tanong? Ang sagot, hindi mahahanap mo. Kaya, hinahanap ko na po. Ay, hindi. Ni computer. Hinahanap ni computer. Working on it, sabi niya. At ito na, nahanap na. Yung picture pa lang. Yung picture. Opo. So far, ang picture pa lang, nahanap na yung picture. Dito tayo sa kabila, maghanap. Kung nahanap ang picture doon, baka sa kabila, mahanap ang -1. Ayun! Meron na. Picture ulit. Hindi po, andito na yata. Teka, wait lang ha. Hindi, nandito na yun eh. Kuya Prof naman eh. Nagpapanik na ako, Kuya Prof. Kuya Prof, nagpapanik na ako kasi hindi ko mahanap yung hinahanap ko. Bakit kaya? Ito na. Hindi, loading po, loading. Ayun na. Pinipili ko na lang. Wala talaga eh. Ano ba yan? Hindi ko na madala sa discard ito, Kuya Prof. Mukhang kailangan ko na aminin. Hindi ko mahanap. Pero maintindihan naman siguro ng ating mga manonood kung hindi ko po makanta na wala ako. Ay, Kuya Prof, send ko sa iyo mga songs recorded at Noel Studio. Ay, oo. Sige po, Kuya Edwin. So, paano yan, Kuya Prof? Hindi ko talaga mahanap eh. Hindi mag-acapella ka niyan ulit. Then last song mo. Tapos yung kay Kuya Edwin, pwede ba yun? Yung kay Kuya Edwin, next time na lang natin na ibigay siguro, no? Pwede. Pero, wait lang. May naisip akong paraan, Kuya Prof. Di ba ginamit natin yon sa isa sa episode ng I Love to Sing for a Cause? Eh di, nasa OBS ko yun. Di ba? Sige, hanapin ko nga. Ay, oo nga. Nandito yun. Ay, ano ba yan? Namroblema pa ako. Wait lang ha, wait lang. Double check natin kung may sound. Ay, may sound, Kuya Prof? Wala pa. Kuya Prof, may sound ba? Wala. Walang sound? Walang sound. Wait lang ha, wait lang. Wala palang sound? Sige. Do-double check natin kung bakit wala siyang sound. Okay, dino-double check po mga kaibigan ni Daddy Joe. Pero, lagyan natin ng konting masayang background yung ating program. So, yan po, last song na kasi ni Daddy Joe yan. Pero hinahanap niya yung kanyang -1 para sana live niya makanta yung dali niyang composition, yung marunong ding mangarap. Sa mga kaibigan, iniibitahan natin na manood every Thursday, 8 o'clock ng gabi. Ito yung I Love to Sing for a Cause. Donate, request a song, donate a coin. Yan. Okay, Kuya Prof. Meron na. Nahanap ko na. Nahanap na. So, okay, testing natin. Yes. Kung may tunog na. Nakikita na ba nila o ikaw muna ang display mo? Wala? Wala pa. Okay. Sige, ito na po. Testing lang. Sige. May tunog? Ayan, okay na. Meron na. Good. Sige po. Ito na yung pinakalasong natin, no? Opo. Okay. So, mga kaibigan, you can sing along po. Yes. Kasi, maraming salamat. yung lyrics po ay naka-display din po. Sing along po tayo.
Sa konting halaga na inyong maibahagi, isang munting pangarap ang maaabot. Ano pa kaya kung pagtulong ay lubos? Tunay na pag-asa, maliwanag na bukas ang dala. Di ba't kay saya ang makatulong sa iba? Sigla sa damdamin, ngiti sa mga labi, walang kahit anong kayamanan sa mundo na kayang tumbasan ang saya sa bawat puso. Sa isang mithiin, tayo'y magsama-sama, bigyang halaga ang bawat isa. Sa isang panata, tayo'y makiisa, ang magbigay ng tunay na pag-asa. Sa bawat tahanang handang magsumikap, katulad mo, katulad ko, sila ay marunong din mangarap. Sa konting panahon na inyong maibahagi, isang munting dalangin ang masasagot. Ano pa kaya kung pagtulong ay lubos? Ang biyayang dala ay pagmamahal ng Diyos. Sa isang mithiin, tayo'y magsama-sama, bigyang halaga ang bawat isa. Sa isang panata, tayo'y makiisa, ang magbigay ng tunay na pag-asa. Sa bawat tahanang handang magsumikap, katulad mo, katulad ko, sila ay marunong din mangarap. Sila ay marunong din mangarap. Ano ba yan? Kuya Prof, si Kuya Prof, si Kuya Prof, si Kuya Prof. Oh.